Sa muli, magandang hapon, magandang araw sa lahat. Purihin ng Diyos sa oras na ito, na sa muli tayo makapag-aaral ng kanyang mga banal na salita. At sa mga tagapakinig, magandang hapon muli. At lalo na sa ating mga kaibigan na nais mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Lalo na dito na po tayo sa ating topiko, sa ikalawang bahagi ng pag-aaral sa Ten Commandments, itong 10 kautusan ng Diyos, na kung saan ito po ang kautusan na niwalang kabulahan na po sa mundo ngayon. Maaaring sa napakamaraming reliyon ngayon na kung saan ayaw na nilang tanggapin ang Ten Commandments at sasabihin nilang dalawa na lang kautusan at sasabihin nila na yung kautusan na yan ay sinira na at doon sa krus nagtapos ng kautusan. At dito po pag-aaralan natin na ang Ten Commandments po ay walang katapusan at hindi po ito ginawa ng Diyos na walang kabuluhan at hindi ito ginawa ng Diyos na may kulang. Perfect po ang kautusan. Kapag binawasan natin, hindi na po maging sakdal ito, hindi na maging perfect. At dahil Diyos ang gumawa, Diyos ang may akda, daliri ng Diyos ang gumawa ng 10 kautusan, hindi tao. Kaya po ito ay banal, matuwid, mabuti. Na kung ang tao ay sundan ito at maunawaan ito, magkaroon po na isang masayang tahanan, masayang pamilya, masayang simbahan, at masayang komunidad, masayang nasyon. Kaya po ito ang dahilan ngayon kung bakit po napakagulo ang ating mundo ngayon, ang ating komunidad, ang ating pamilya magulo at marami pong mga broken family dahil hindi nila po binigyan ng kahulugan at binigyan ng galang ang kautusan ng Diyos. No? So ngayon ating ipagpatuloy ito yung kalawang bahagi. Sinika po na yung lingkod na ito ay maging malinaw sa inyong pakinig upang maaari po itong makapasok sa inyong mga puso at isip at may guide po ang ating buhay sa araw-araw na ating spiritual na buhay, ang ating relasyon sa Diyos at relasyon sa kanyang kautusan. Now, bago tayo pagpapatuloy, atin po munang bigyan tayo ng ating prayer na tayo po manalangin muna upang gabayan tayo ng banal na Espiritu. Dakila po namin, Ama, makapangyarihan ka po sa lahat. O Diyos, mahabag ka po sa inyong mga anak. At sa oras na ito, kami po mag-aaral muli ng mga banal na salita. Nanawa, bigyan kami ng karunungan at kalaman, gabayan sa pagitan ng banal na Espiritu, maunawaan namin ang aming pag-aaralan upang huwag kaming maligaw sa daan ng katwiran, sa daan ng kabanalan, at lalo na po ang sakdal na hinarap na buhay na nais nyo mararating ng bawat isa pag aming naunawaan po ang inyong mga salita. Patawad po sa mga pagkukulat, pagkakasala, pakaingatan din ng bawat isa, gabayan, pagpalain. Mapuno kami, dagdagan ang karunungan at kaalaman at mapuno kami ng biyaya na itinagmula sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ngayon po ay ating ipagpatuloy po ang pag-aaral ng kautusan ng Diyos dahil ito po ang napakasaklap ngayon sa buong mundo dahil parang wala ng kabuluhan ito sa buong mundo. No? Hindi nila alam na ang tungkulin ng tao ay yung matakot sa Diyos at ingatan ng kanyang utos. Kung ang utos lang sana ng Diyos iniingatan, wala pong masisirang tahanan, walang gulo, pagmamahalan mayroon. Kagaya na lang po ng mga broken family. Bakit po? Dahil sa pangangalo niya, karamihan po ngayon, pangangalo niya sa ikapitong kautusan. No? Ang iba naman, pumatay, ang iba magnakaw, ang iba naman wala ng galang sa magulang, ang iba naman nagsisinungaling, ang iba naman nagkaroon ng pag-iimbot sa kapwa sa mga bagay na nasa kapwa. So yan pong mga kautusan na yan na hindi naunawaan ng tao na ang marami ang akala nila wala na po ang kautusan at sinira na ng Diyos ang kautusan. So sa Biblia po, kung inyong tingnan ang Biblia, walang mawawala. At kanina sa atin pong pinag-aralan na ang kautusan ay magpakailan-kailanman. Yang walang hanggan po yan. Na dahil ang kautusan ay walang katapusan, kapag atin pong binuksan ang banal na kasulatan, makikita nyo po na ang pag-aaral dito ay maging malinaw sa atin na ang kautusan pala ng Diyos ay sakdal. Kautusan ng Diyos ay mabuti matuwid. Ang kautusan ng Diyos ay banal. Now, ano po ba itong kautusan ng Diyos? Anong relasyon niya sa atin? Lalo na sa ating mga kasalanan. Tingnan natin po ang Roma 3:20. 3:20 ng Roma. Sapagkat sa pagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aring ganap sa paningin niya. Sapagkat sa pagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ito po ang relasyon natin. Now, tingnan niyo po, anong magagawa ng kautusan sa atin? Hindi po ba sabi dito, hindi tayo pwedeng ariing ganap sa paningin niya. Dahil ang kautusan po, hindi naman ito marunong magpatawad. Paano naman, hihingi ka ba ng tawad sa kautusan? Hindi naman pwede. Kundi ang anong magagawa pala ng kautusan? Diba ang kautusan ay pagkakilala ng kasalanan. So ito lang po ang magagawa niya, ipakilala sa iyo, ikaw nagnakaw, makilala mo, ikaw ay pumatay, ikaw ay gumawa ng hindi maganda sa kapwa, lalo na magsinungaling, o kaya kung anong hindi maganda sa kapwa ating gagawin, at lalo na sa Diyos. Kung ating tingnan po ang ating paglilingkod sa Panginoon, kung hindi ka na nagpapahinga sa lahat ng panahon, nagtatrabaho ka lang, wala ka ng pahinga, ay makita mo po na ikaw ay
nagkakasala. At doon mo lang mapagtanto na ikaw nagkasala dahil sa kautusan. Kung walang kautusan, paano mo malaman na yung kasalanan? Para po ba itong tingnan natin sa pag-aaral, no? Kung ang pag-aaring ganap, hindi po ito kabanalan, ha? Iba itong aariing ganap. Ang mag-aaring ganap ay ang Diyos. Ang Diyos po ang may kakayahang mag-aaring ganap. Si Yesu Cristo ang mag-aaring ganap. Kaya bang aariing ganap tayo ng kautusan? Hindi naman po. Tayo basahin, ay nyo pong unawain itong Roma 3:20. Ang kautusan, hindi siya aariing ganap. Kahit sinong laman, kahit sinong tao, hindi aariing ganap. Kasi hindi marunong magpatawad ng kautusan. Hindi siya, kung mag-confess ka man sa kautusan, sabihin mo, kautusan, nagkasala ako sa iyo, hindi ka naman tatanggapin ng kautusan dahil ang pwede lang magpatawad sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Ano pala ang gamit ng kautusan? Para kilalanin lang ang iyong kasalanan at lumapit sa Panginoon dahil ikaw ay nagkasala. Huwag kang lumapit sa kautusan. Hindi ka papatawarin, hindi ka aariing ganap, hindi ka... Ito lang po, ang kagandahan dito, pwede kang ituro sa daan ng kabanalan. Dahil po, sa kautusan, ituro ka sa daan ng kabanalan. Now, tingnan natin po ang kasunod na sinasabi dito. 1 John 3:4, nasabi, ang kasalanan ay ang paglabag sa batas. O yun po pala. Ano na po? Pag lumabag ka sa batas ng Diyos, doon ka nagkasala. Halimbawa po, nangalunya ka. Paano mo malaman nangalunya ka? May linabag ka. At kung minsan, lalo na yung mga pumatay, makukonsensya sila na pumatay, matulog sa gabi, hindi makatulog na maayos, walang katahimikan dahil wala silang kapayapaan dahil alam nila na konsensya sila may nilabag sa batas. Di po ba? So, ang kasalanan po makilala lang dahil may nilabag siya sa batas. Kung wala kang nilabag sa batas, paano mo makilala ang kasalanan mo? Wala ka namang nilabag. So yan ang gawain ng kautusan. Ang magagawa sa atin ng kautusan, ipakilala sa iyo na mayroon kang nilabag, mayroon kang kasalanan. Yun na pong magagawa niya. Santiago 1:22 hanggang 25. Ang batas ay isang spiritual na salamin. Nagpapakita kung ano ang mali. So ano po ang batas? Spiritual na salamin. Now, ang salamin, halimbawa po, lumapit ka sa salamin, nakita mong mayroon kang dumi sa iyong mukha. Kunin mo ba ang salamin para ipahid mo sa iyong mukha? O di po ba ang salamin hindi naman ang gagamitin mo para ipahid mo sa mukha mo para tanggalin yung dumi? Di ba kukuha ka ng pamunas, kukuha ka na kung anong magagawa mo? Hindi ang salamin ang kunin mo para ipahid mo sa salamin ang mukha mo. Hindi po yun. Parang salamin, yan po ang batas, parang salamin. Di ba? Ang salamin, yan, nagpapakita lang yan ng dumi mo. Ganon din ang batas, nagpapakita ng iyong kasalanan, na kung may kasalanan tayo, mayroon tayong kailangan na hahanapin, lalo na kasalanan natin, na ito ay mabigat na kasalanan, lumapit sa ating Panginoon. Kunin ang ating Panginoon, hanapin ang Panginoon, dahil siya lang ang magpupunas, siya ang magtatanggal. Kung pag nakita mo na ikaw nagkamali, may pangtanggal po, confession and repentance, lumapit sa Panginoon. Siya lang po ang gawa ng kautusan, siya ang ipapakilala lang sa iyo kung ano ang mali mo. Now, anong kaugnayan ng tao sa batas ng Diyos? May kaugnayan ba po tayo sa batas ng Diyos? Pwedeng sabihin mo, wala akong kaugnayan. Wala ba tayong kaugnayan? O mayroon? Tingnan natin po. Santiago 2:10. Ano po nakasaad Santiago 2:10? Ang paglabag sa isang utos ay paglabag sa kanilang lahat. Kung ikaw pala ay lumabag, kung alin man doon, nilabag mo na lahat. Kaya tingnan niyo po ang mga pumatay pag nahuli yan. Lahat na, nandoon na sila sa kulungan. Kasi kahit isa lang ginawa nila, kulungan ang dating mo. Ang ibang bansa po, kamatayan nga. Pag pumatay ka, mamatay ka rin. Patayin ka rin. Dahil nilalabag mo na lahat, kamatayan na rin ang abutin mo. So, nagpapakilala lang po na ang utos, kapag nilabag na tao, mayroon siyang kabayaran. At ano pa po, ang sabi dito, ang isang tao ay sinungaling kung sasabihin niyang kilala niya ang Diyos, ngunit hindi niya tinutupad ang kanyang mga utos. So, ano pong masaklap dito? Pag sinabi mong kilala ko ang Panginoong Jesucristo, tapos sabihin wala nang kautusan, wala nang lahat yan, ay di, ano po pala siya? Sinungaling. Hindi po pwede palang sabihin natin wala ng kautusan. Ang mga taong yon hindi nakakaunawa sa kanilang relasyon sa Diyos at sa kautusan. No? Sinungaling pala sila. At ano pa pong sinabi dito? Hindi lahat ng nagsasabing Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian, kundi ang gumagawa ng kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ito na ang masaklap kasi marami ang gustong maligtas, marami ang gustong pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi lahat ang tatanggapin ng Diyos. Bakit? Dahil ang sabi dito, ang gumawa lang ng kalooban ng Diyos. Alam niyo po, ang kautusan, yan ang kalooban ng Diyos. Kalooban niya na
huwag tayong pumatay. Kalooban niya na huwag tayong mangalo niya, huwag tayong magnakaw. Kalooban niya. Kalooban niya magpahinga tayo sa 7 araw. Sa Sabat, yan ang kalooban niya na magpahinga tayo tuwing araw ng Sabat sa 7 araw. Hindi kalooban ng tao yun. Kalooban ng Diyos ang 7 araw. At lalo ng kalooban niya na huwag tayong sumamba sa ibang Diyos, sa ibang sa larawan, sa ibang walang kwentang Diyos-Diyosan. Yun ang kalooban ng Diyos. Ngayon, sinong papasok sa kanyang karyan? Yung gumawa lang ng kanyang kalooban. Gusto nyo po bang gawin ang kalooban ng Diyos? Ayan, ang 10 utos po yan. Tingnan nyo po kung ating buksan ang Psalms 40 sa Salmo, mga awit, 40 versikulo 8. Makita nyo po na ang sabi dito sa Psalms 40 verse 8. Aking lulugurang sundin ang iyong kalooban. Yan. Dapat malugod, masaya. Na ano po, kinalulugurang sundin ang iyong kalooban. Pag ang kalooban ng Diyos, sundin natin. O Diyos ko, oo. Talagang malalaki pong oo. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Yung papalay. Ang gusto ng ating Panginoon na ang kanyang kalooban nasa puso. Ay itong nasa loob. Anong nasa loob ng puso? Yung kautusan. Nasa loob ba ng ating puso? Pag nasa loob ng puso, ang ibig sabihin po, pag puso, mamahalin mo ang kanyang kautusan. Pag puso. Pagkaisipan naman, ang ibig sabihin po, alalahanin mo lagi ang kanyang kautusan. Kaya nga isusulat ng Panginoon ang kanyang utos sa ating isip at puso. Isip dahil alalahanin. Puso dahil mamahalin. Mahal niyo po ba ang kanyang kautusan? Sa sinabi ng ating Panginoon, ganun din. O gaano ko kamahal ang iyong kautusan? Tingnan natin po muli ang Psalms. Ito pong Psalms 119. Makita niyo po, 97. Kung gaano natin kamahal ang kanyang kautusan. Kayo po ba nagmamahal din sa kautusan ng Diyos? Marami pong hindi nagmahal at kanilang kinasusuklaman tuloy. Ang kautusan ng Diyos, ang sabi pa ng iba, wala ng kautusan ng Diyos, ay para bang kinasusuklaman mo ang kautusan ng Diyos. Ito pong nakasaad. O gaanong iniibig ko ang iyong kautusan? Siya kung gunita buong araw. Isipin niyo po yan. Gaanong iniibig ko? Gaanong minahal ko ang iyong kautusan? Iniibig or minahal? O, ang tanong po, minahal po ba natin ang kanyang kautusan? Hindi kaya kalaban natin dahil sasabihin ng iba, ay ang kautusan wala na. Ibig sabihin, hindi nila mahal ang kautusan ng Diyos. Tingnan nyo po ito, 113. Ipagtatanim ko sila na may salawahang pag-iisip. Pagtatanim, kasusuklaman ang ipagtatanim. Salawahang pag-iisip. Ngunit ang iyong kautusan ay iniibig ko. Ito yung kagandahan po na ipinaalam ng Diyos na ang kautusan pala ay kagaya ni David, iniibig niya. Tingnan nyo pa ito, 127. Kaya't aking iniibig ang iyong mga utos. Ang mga utos mo ng higit sa ginto o higit sa dalisay na ginto. Isipin nyo, kung mahal yung pera nyo, mahal nyo ang inyong kapwa, mahal nyo ang Diyos. Higit pa sa ginto o pera, higit pa sa ginto o pilak, ang pagmamahal sa kautusan. Isipin nyo po ito, aking iniibig ang mga utos mo na higit sa ginto. Ganun nyo po nyo ba iniibig ang kanyang utos na higit sa ginto? So, kung ating iniibig ang ating Panginoon, nasa atin ang puso ang kanyang kautusan, ito na po, gumagawa ka na niyang kalooban. Doon lang, pahintulutan tayo makapasok sa karya ng Diyos. Now, ito pa po. Pinalaki ni Kristo ang batas. Mateo 5:21 hanggang 48 ay nagpakita kung paano niya pinalaki ang batas. Alam niyo po, ang batas, kung inyong basahin dito sa Mateo 5:17 hanggang 19, na ang kautusan pala ng Diyos ay ito ay minagnify ng ating Panginoon. Na hindi niya ito sinira, kanya itong pinakita na kailangan sundin ito. Kaya may salita po siya sa John 14:15, Juan 14:15, kung mahal natin si Kristo, susundin natin ang kanyang mga utos. Kung mahal talaga natin ang ating Panginoong Kristo, sundin natin ang kanyang mga utos. At sa Juan 15:10, sabi po dito, nanatili si Kristo sa pag-ibig ng Ama sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos. Isipin nyo lang po, pag kagaya ni Jesus, kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, sinunod niya. Kasi mahal niya ang Ama. Now, kung mahal natin ang Diyos, sundin natin ang kanyang utos. Subukan ninyo kung magnakaw. Pag nanakaw lang yon, ibig sabihin, hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo mahal ang Diyos. Sa bibig lang yun, sabihin mo mahal mo ang Diyos, ay nagnakaw ka, hindi mo mahal ang Diyos. Nangalunya ka, hindi mo mahal ang Diyos. Nagpumatay ka, hindi mo mahal ang Diyos. Kasi po, ang pagmamahal ay ang pag-iingat din, pagmamahal sa kanyang mga utos. Kaya, nanatili ka sa kanyang mga utos at minahal mo ang Diyos kapag ang kanyang kautusan ay nasa puso natin. Nanatili ka sa Diyos. Totoo ang sinasabi mo. Ang sabi po dito sa Romans 3:31, ang pananampalataya ay nagtatatag ng batas. So, kung mayroon kang pananampalataya sa Diyos, mahal mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, pinatatag mo ang batas. Huwag mo sirain. Ang iba po, sinisira ng batas. Sabi, wala na yan. Noon lang yan. Now, tingnan natin po sa Ecclesiastes 12:13-14, ang buong tungkulin ng tao ay matakot sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos. So, ito na po. So, kung tao tayo,
ano ka man, anong kulay mo man, itim ka man, puti ka, brown ka man, tao ka pa rin. Ano po ang tungkulin natin? Sundin ang kanyang mga utos. Hindi man po sinabi na, huwag ninyong sundin ang utos, hayaan nyo na, magpili tayo ng gusto natin. So, yun po ay hindi nagmamahal sa Diyos at sa kalooban niya, kalooban ng Diyos, hindi sinusunod ang sariling kalooban na ang sinunod ng tao, hindi kalooban ng Diyos. Dito po sa Roma 2:12 at 13, kung ang isang tao ay nagkasala na walang kautusan, kasi wala siyang utos, o wala siyang alam, siya ay mapapahamak na walang kautusan. O dahil wala siyang kautusan, anong puntahan niya? Mapapahamak kasi wala siyang kautusan. Kung nagkasala siya sa batas, hatulan siya ng batas. So, yun po, wala kang ligtas. Wala kang alam, mapapahamak ka. Kung ikaw na may alam at nagkasala ka sa batas, hahatulan ka pa rin. So, anong gagawin natin? Di ba po ba natin mahalin, ingatan, sundin? Para ang hatol po, hindi na hatol ang abutin natin. Daniel 3, tingnan nyo po ang Daniel 3. Yung chapter 3, buong chapter 3. Ang tatlong kabataang Hebreo ay sumunod sa batas ng Diyos. Yung pong napaganda silang example sa batas ng Diyos, ang tatlong kabataang Hebreo. Kaya po, wala silang makitang anumang mga hindi maganda sa tatlong kabataang ito. Kaya sila ay sinamahan ng Diyos. Kahit pa sa pagsubok na dumating sa kanilang buhay, ilinagay sila sa horno. 3 silang pinasok sa horno na nagliliyab na apoy na 7 times, pero 4 silang naroon dahil kasi sinamahan sila ng Diyos. No? So, yun ay mga tapat na mga anak ng Diyos. Gawa 5:29, ang Kristiyano ay nararapat na sumunod sa Diyos bago sa tao. Unahin natin ang sa Diyos, no? Bago sa tao. Kagaya din po yan na papiliin ka, Sabat, ikapitong araw o unang araw. Linggo, Sabat, or Sabado. Pili ka doon. Ang linggo, utos ng tao. Ang ikapitong araw na Sabat, utos ng Diyos. Pili ka. Pero para sa mga anak ng Diyos, sumunod tayo sa Diyos bago sa tao. No? Na Gawa 4:18-20, hindi namin maaaring hindi sabihin ang mga bagay na aming nakita at narinig. So kung ano ang nakita natin, nung nabasa natin, kung ano ang naintindihan mo, yun ang sasabihin mo. Huwag ka nang magsalita na mangaral ka ng wala naman sa sinabi ng Diyos. Hindi mo man, kung narinig mo man at hindi naman nakita, hindi naman sinabi, hindi naman nababasa, ay huwag mong dalhin yun. Yung mabasa lang po, yung ating nakikita. So yan po. At sa po dito, Matthew 22:21, ibigay kay Cesar ang kay Cesar at ang sa Diyos ay sa Kanya. Anong nasa sa Diyos, halimbawa, mga tithes and offerings sa Diyos yun, ibigay sa Diyos. Ang kay Cesar, yung mga buwis, ibigay ang kay Cesar, ang mga buwis po, magbigay din tayo para sa batas dito sa lupa. No? So yan ang itinuro ng ating Panginoon. At sa Apokalipsis 12:17, at sa po dito, ingatan ng huling simbahan ng Diyos. Ang huling simbahan pala ng Diyos, ano pong iningatan? Ang kanyang batas sa ilalim ng pag-uusig. Kahit inuusig tayo, may iniingatan pa rin po tayo. Kaya may pagtsatsaga tayo sa pag-iingat sa batas ng Diyos. Lalo na po ang Sabat, ikapitong araw, dahil yan ang pinaka-controversial ngayon. Maaaring hindi tayo magkaroon ng discussion sa pangangalunya, pagnanakaw, dahil hayag yan sa batas ng tao din, na pag nagnakaw ka, mahuli ka, makulong ka. Pag ikaw ay pumatay, makulong ka. Pag ikaw ay nangalunya, pwede kang makulong. Pero kapag ikaw ay magsabat o maglinggo, wala pa naman tayong batas na ikukulong ka. Ngayon, kung na ang tao gustong sumunod sa ikapitong araw, tapos kung may batas na gawin na isang unang araw na, doon na usigin ng batas. Ang nag-iingat ng ikapitong araw, ay doon na po, saan tayo susunod? Usigin ka, tanggapin mo na uusigin ka, o kaya sumunod ka sa nag-uusig para hindi ka na mausig. So, dito po ating mapagtanto kung alin ang ating sundin. Now, ito po ang isa sa mga kinasiyang salita. Ang mga nalalabing bayan ng Diyos na nakatayo sa harap ng mundo bilang mga reformador ay dapat ipakita ang batas ng Diyos ay ang pundasyon ng lahat ng nagtatagal na reforma. So gusto nyo pong pagbabago, batas ng Diyos, no? Huwag tayo doon sa batas ng tao. Kung ang batas ng tao ay pairal at hindi batas ng Diyos, ay pwedeng mapahamak tayo. Now, kailangan nating maunawaan po kasi ang sabi dito, ang batas ng pag-ibig ay ang pundasyon ng pagmamahalan ng Diyos. So, ang kaligayahan ng lahat ng matatalinong nilalang nakasalalay sa kanilang perpektong pagkakaisa sa mga dakilang alituntunin nito ng kabutihan. Ninanais ng Diyos mula sa lahat ng kanyang manilalang ang paglilingkod ng pag-ibig. Yan. Maglingkod ka na may pag-ibig. Paglilingkod na nagmumula sa pagpapahalaga sa kanyang katangian. Ang katangian po ng Diyos ay pag-ibig. Tandaan natin, God is love, 1 John 4:8. At wala siyang kasiyahan sa sapilitang pagsunod. O kung ikaw na may pilit na sumunod, pero hindi minahal mo ang Diyos dahil napilitan ka na sumunod, hindi siya masaya pa rin. At sa lahat ng ipinagkaloob niya, ang kalayaan ng kalooban upang maibigay nila
sa Kanya ang kusang loob na paglilingkod. Now, gusto nyo pong maglingkod sa Diyos ng kusang loob? Ang hinihingi ng Diyos ay ang ating kalooban, ipasakop sa Kanyang kalooban upang ang kalayaan ng ating kalooban mapunta na sa kalooban ng ating Diyos. At malaya na natin gawin ang kalooban ng Diyos, hindi ang ating kalooban. Kasi karamihan ng tao po ngayon, ang malaya sa kanilang sariling kalooban, hindi yung kalooban ng Diyos. Ang 10 Commandments po, tandaan ninyo, siya yung kalooban ng Diyos. Lalo na po sa ikapitong araw, no? Ang ikapitong araw, lalo na yung Exodus 20 verse 8, alalahanin ang araw ng Sabat upang panatilihin itong banal. Ito na po ang may controversial ngayon na ang batas na ito, maraming ayaw na. Napakarami po. Kahit sa mga leader ng reliyon, maaaring dalhin tayo sa ibang daan. Hindi na po na imbis alalahanin, kalimutan na ang Sabat. Dito po alalahanin upang panatilihin itong banal. Now, dito po ang nakasaad, ipinakita sa akin, ang batas ng Diyos ay manatiling matatag magpakailanman at manatili sa buong lupa hanggang sa kawalang hanggan. At Sabat na ay tinatag sa Eden, Eden na bago ang taglagas at iningatan ni Adan at Eva at lahat ng makalangit na hukbo. Ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. So ito yung batas po na minsan nakalimutan na ng sangsinukob, nakalimutan na ng halos lahat ng tao. Ang ikapitong araw, mula sa lahat ng kanyang gawain, ng kanyang ginawa at pinagpala at pinabanal ito. Ito po, kung ating tingnan ang Genesis chapter 2, nakalimutan ng marami na ang Diyos mismo ang nagbigay ng example na to na ang ikapitong araw na kanyang ginawa ay kanyang pinagpala, pinabanal, at siya po ay nagpahinga. Nagpahinga siya. Now, at sabi po dito sa isa pang komentary, nakita ko ng Sabat ay hindi kailanman mawawala, ngunit ang mga tinubos na banal at ang lahat ng hukbo ng mga anghel ay gagawin at pagmasdan ito bilang parangal sa kanilang dakilang lumikha hanggang sa walang hanggan. Alam niyo po, sa kada araw ng Sabat, bawat Sabat, doon natin may bigay sa Diyos ang isang papuri, isang parangal, pagsamba, pagkilala na siyang lumikha, na siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang gumawa ng 10 utos, na siyang nagbigay sa atin ng tamang daan ng katuwiran at kabanalan at lalo na po ng kanyang kalooban, na siya yung namamahala ng buong langit at lupa, na siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siya ang leader sa lahat, na siyang masunod sa ating buhay, na siya rin ang magbibigay ng gantimpala, lalo na po ang buhay na walang hanggan, nagmumula din sa ating Diyos. At dito po makita natin na kung ating maunawaan ito, ay mabigyan tayo ng gantimpala, na ito na po ang buhay na walang hanggan. Mula sa ating Panginoong Jesucristo, ang kautusan din po, magbibigay siya ng buhay. Tingnan niyo po ang nakasaad sa John chapter, tingnan niyo ang John tingnan niyo po ang John chapter 12 verse 50. Makita niyo ang John chapter 12 verse 50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. So pareho lang din po. Buhay na walang hanggan, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo na siyang pinagmulan ng buhay na walang hanggan, at siya rin po ang gaganti sa mga sumusunod at magbigay ng hatol sa mga hindi sumunod. Ano po, nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. So ang kautusan ng Diyos mo, nariyan din ang buhay. Ang paglabag na doon din ang kamatayan. Ang mga bagay na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Tandaan natin po na kung si Jesus ang pagmumula ng buhay na walang hanggan dahil siya lang magbigay nito, ganun din ang kanyang kautusan dahil ang utos po katangian niya yun, na kung ating labagin ang katangian ng ating Diyos, so parang sinira din natin ang kanyang kalooban, at sa ganitong paraan po, ang salita ng Panginoon ay maligaw tayo, na imbes maunawaan natin ang tungkol po sa buhay na walang hanggan, mailayo tayo ngayon. Na itong ating pinag-aralan, sana po na naunawaan nyo ang 10 utos, at may guide tayo ng tama, huwag tayong mailigaw, upang sa huli, matama natin po ang pangako ng buhay. So, pagpalain ng bawat sa mga nakinig, mga kaibigan, mga kapatiran, share nyo lang po, like, share, comments. Kung may tanong kayo, ibigay ko lang po sa inyo ang cellphone number, pwede kayong tumawag, at pwede rin po ninyong ipadala sa akin yung mga katanungan through text, no? Or kaya sa messenger. So, ito po yung lingkod. Magandang hapon sa lahat, at manalangin tayo sa ating pangwakas na panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan po sa lahat. Maraming salamat sa inyong gabay, pag-iingat. Salamat din sa aming pag-aral tungkol po sa ikalawang bahagi sa 10 Commandments, na ito pong inyong kautusan na sana mapasa aming puso, dahil ang inyong kautusan, salamin ito, gabay ito, makita namin ang aming gagawin sa araw-araw, dahil kung kami ay lumabag,
Sana makita namin ang aming mga paglabag at ito ay dahil kasalanan na mapawi ang aming kasalanan kapag lumapit kami sa aming Panginoong Jesucristo. Salamat sa lahat. Salamat sa bukas mong pag-ibig at sa inyong pagpapatawad kapag kami lumapit. Maraming salamat din. Sana ang pagsisisin ng bawat isa at lalo na ang aming pagsabi, pag-confess na yung mga kasalanan ay aming gagawin ito sa araw-araw upang kami po ay mapatawad, maging malinis at aariing ganap bilang inyong mga anak sa inyong kaharian. Habang narito kami, maituwid ang inyong buhay, maabot namin ang sakdal na kabanalan. Ito po yung dalangin, ang biyaya sumasalan sa bawat isa sa aming puso. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat sa lahat. Sa susunod po muli nating pag-aaral, maaaring buksan natin po ang iba pang mga topiko na napakalaga na maintindihan po natin ang ating pag-aaralan araw-araw. In Jesus' name, Amen.